Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Ano man po ang oras sa inyong kinaroroonan ngayon. Na welcome po namin kayo sa programang God is Able dito sa 702 DCAS. Ito po ang programa na mapapakinggan din sa Radyo TV at napapanood ng sabay sa FB Live at sa ating YouTube channel. Kami po ang mga kasama nyo. Ako po si Raquel Camulandong. Yes, magandang umaga, tanghali, gabi. At ako po si Peggy Lotto, ang God is Able ay miyembro ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Maaari niyo po kaming i-message sa smart number namin na 0999-223-5675 at ang amin pong globe number 0916-296-6620. At maaari din po kayong tumawag sa aming landline na 865-433 local 401. Hi, good morning, afternoon, good evening, Ate Raquel. Hello, Peggy. Oo, uy, alam mo, napapanood din tayo sa ating partner TV, ano, sa GCTV 185. Ito po ay tuwing linggo from 9 to 10 a.m. And syempre po, kasama rin natin ang ating mga interpreters, ang ating sign language interpreters, sina Yvette and Anna. Peggy, Yes. kwento muna tayo, pakilala muna natin yung God is Able International Foundation. Ano ba ito? Ano ba ginagawa natin? Siyempre po, no, Ate Raquel, since 12 years na tayo na ginagawa natin to that we partner with different churches and we give out yung mga free mobilities like wheelchairs, crutches, di ba, walkers, mga kaagapay, no? Kaya po kami nagbibigay nito sa mga churches at magtatanong kayo kung bakit churches because we wanted to share with you the love of our Lord Jesus Christ. Di ba, Ate Raquel? That, Yes. anyone can give, right? Mhm. Mm-mm. But, But, syempre naman, and syempre, kailangan kasi natin ng churches kasi ito yung sasalo, mag-aalaga, at magbibigay ng opportunity sa mga persons affected by disability para ma-integrate sa church at mabilong talaga. Di ba? Belongingness. Yan ang it's really the gusto body of natin. Christ, eh, no? Yes. Hindi mo talaga Oo. pwedeng gawin to ng ikaw lang or your Mm-mm. organization alone. You really need the help of everyone, no? Mm. And syempre po, Mm-mm. ang God is Able ay nag-organize din po ng iba't ibang mga conferences at ang tawag natin dyan ay Building Life Together. At naging course na rin ito sa Asian Theological Seminary. And just recently, katatapos lang po natin ng ating family camp and we do this once a year. And I heard from Sir Moses na ito yung pinakamarami ang umattend. Tama ba, Peggy? Yes, ito po, in 12 years, ito po talaga yung Oh. talagang sobrang daming families, volunteers, and we really thank the Lord for, orchestrating everything. No? Kasi hindi naman natin ito talaga magagawa if the Lord wouldn't send us mga volunteers. We have Mm. faithful volunteers in the years. And even yung families na kung paano sila hahanapin, hindi ba, Ate Raquel? Mm, totoo yan. And syempre, meron tayong ilan din, more than 10 volunteers from South Africa. Ay, naku, napaka-meaningful po ng We're so kanilang blessed to have them, presence. really. Yeah, so Mm-mm. blessed talaga. And ang guest natin ngayon ay isa dun sa mga umaten sa family camp. Ano? Yes. Oo, ganda ng boses nito eh. Oh, Mm. syempre si Peggy po ang magpapakilala kasi mas kilala na Mm-mm. siya ni Kilala ko Peggy. po siya kasi since we are, I think parang 18 years old kami or 17 years old kami, magkakilala na kami in college. Siyempre, noong time na yun, hindi niyo pa focus yung mga ganitong bagay, di ba? Pero now, she attended the camp. And now, she's a missionary nga pala, tita, Mm. sa Australia. Kaya siya nandito mainly because of her she really wanted to attend yung camp and then kasi yung pamangkin niya na merong autism na si JV. Now let's hear her story. No, siya na lang Mm. magbahalang magsabi sa atin kung ano man yung mga kanyang mga journeys with JV. Ito po ang ating girl for the day, si Emma Serrano Gardiner. Hello, Emma. Magandang magandang umaga po, Ate Raquel. Good morning, Good Peggy. morning. Morning. Good to see you again, Good morning po ha? sa lahat ng listeners.
ng Oo. programang God is Able ba to? Ano bang pangalan God Yes. ng is God is able. Able? God is God Able. is able. Oo, sabi ni Peggy, missionary ka sa Australia. Ano Yes. naman ang focus ng iyong mission work doon, Emma? What we do kasi we are I'm one of the worship leaders of our church. Tapos very quick lang yung naging calling sa akin ni Lord started during COVID. So I've been a part of the worship team since I was saved. Pero nag-manifest yung calling during COVID. So nung COVID, nawalan po ng church, nawalan ng mga fast forward, um nag-start akong because of COVID, nag-start akong maggawa ng videos online worshiping. Tapos yun na po yung naging yung start. And then Wow. tinawag na ako sa labas, kung saan na ako tinawag to sing. Tapos Wow. time na akong pinag-lead talaga ng church. Before kasi background singer lang po ako. Tapos ayun Mhm. na. Fast forward. Tapos ayun, lumabas na ako sa streets. Tapos tinawag na rin ako sa aged care. Tapos meron akong ginagawa. Every month, we celebrate the birthdays of the senior citizen of the community. Lahat po ng mga nanggagaling sa iba-ibang aged care, nagtitipon-tipon po every month for their birthdays and special event celebration. For example, Mother's Day, ganyan-ganyan. Ako po yung MC, tsaka one of the entertainers. Yung Wow. Napaka-special ng iyong mga ministry. aged care. That's what we do. And then that's how we share the gospel, through music. Wow. So I call my Wow. a musicianary. Mm. Wow. Mga musicians, worshipers na nag-share ng gospel through music. So, Mhm. tapos ngayon, because meron akong nephew dito sa Philippines na isa ako sa mga main caretakers, nung narinig ko yung ni Peggy, I was called to be part of yun. Ang galing. I was there to serve, but God, I was originally called to serve. So my intention was to serve. But God served me more through them. Ang dami pong na-reveal sa akin, ang dami kong natutunan, ang dami kong take away, na ang feeling ko, ako yung na-serve instead na ako yung magsaserve. Ganun po nangyari. Grabe. Grabe po talaga. Oo. Pati Ganun sa yata mga kapatid talaga. ko, Oo. God is so Oo. good. Talaga. Amen. Tuloy-tuloy na po. The cycle of miracles, the cycle of restoration, the cycle of healing, nag-start na, patuloy-tuloy na po. Talagang He is able to do exceedingly abundantly, more than you can think and ask for, from the power that is within us talaga. Amen. Yun All right. naging theme Oo. ko na hanggang ngayon nangyayari pa rin. So, si Mhm. JB po is my nephew na namatay yung nanay niya when he was 1 year old. Tapos kami pong mga tita niya na mga bata pa, during that time, mga teenagers lang din kami, hindi namin alam kung paano yung mag-alaga sa kanya. So, ganyan po nangyari. Kaya, parang hindi namin alam na meron siyang disorder or learning disability na over the years, hindi na asikaso, hindi na alagaan, hindi na agapan. Kasi kuya ko rin noon, yung tatay niya, teenager din. Hindi rin alam kung paano mag-process ng grief, ng loss ng asawa niya. Teenager din siya. So teenage baby ng mother. Tapos mother din was a teenager nung namatay. Kaya talagang very tragic. So, pero fast forward, after many years, after the experience with God is able, and finding God in His pain and suffering, he's happy now. Na nakikita ko na yung transformation, the miracles in his life. Tapos ang instrument, ako, si Peggy, God is Able Foundation, unti-unti na nare-restore yung loss niya. Pati sa mga family, sa family namin, yung mga relationships. Kasi naiintindihan na namin na may brokenness po ang isa't isa po sa amin. Kaya chaos. Pero ngayon alam namin, kami ni JB, alam namin na
ang mag-aayos niyan, si God talaga. Hindi kami. Emma, sabi mo kanina, bata ka pa, no? Nung malaman mo na may disorder, si JB. Siguro po May, ano lang ako noon, 13, ganyan, or 13 or 14. may effect na ba yun sa'yo noon? Na-process mo na ba siya? Looking back, after the experience with God is Able, talagang iyak ako ng iyak kasi doon ko na-realize na ang dami naming kasalanan pala sa pagiging ganyan niya. Ako, I have to own yung mga mistakes ko. Kaya sabi ko, babawiin ko talaga while I'm still alive. Tapos I'm so glad na God connected me to God is Able, especially through Peggy, na para mabuksan yung mata ko for PWD people. So now I have new pair of eyes for them. Not just for JB, pero sa lahat po ng meron sa family ganyan. Hindi lang po dun sa individual but also to the family. Ngayon naiintindihan ko si kuya ko, naiintindihan ko yung mga kapatid ko, naiintindihan ko mama ko kasi nga hindi aware eh. Kaya ganun ang reaction nila sa kanya. Ngayon na ako yung nakakaintindi, ako na po yung mag-a-adjust. Grabe, Peggy, no? But God is so good na alam ko na, sabi ko nga kay yung sinabi ko nga po na na kami yung mag-a-adjust sa kanila. And even si JB na siya yung apektado, sabi ko sa kanya, we need to show more patience. Kasi yun ang sabi, di ba? The Bible says, love is patient, love is long-suffering, love is compassion, kindness. So, sabi ko kay JB, tayo ang nakakaalam nun. So, tayo ang mag-extend ng love sa kanila na hindi pa naiintindihan kung ano yung love. Kaya nga sa kanya, sa limited niyang ability with his PWD, siya pa ngayon yung nag-extend ng love dun sa mga hindi nakakaintindi sa kanya. Di ba ang galing-galing po? Hindi ko talaga talagang I'm so blown away by that kind of love. Na siya pa na PWD, kaya niyang mag-extend ng patience dun sa mga taong hindi nakakaintindi sa kanya. Napakaganda. It's so deep. Yeah. Malaki ang impact sa'yo ng family camp, Emma? Opo, Si JB, grabe. Ano naman ang impact kay JB ng family camp? Sobrang ang saya niya na nakabilong siya, nakahanap siya talaga ng mga taong uunawa sa kanya. Kasi nga, kami pong mga kapamilya niyang totoo, hindi siya naiintindihan. Tapos, nakahanap siya ngayon, napunta ako doon, pas nalo ko siyang naintindihan pa. Naiintindihan ko na siya nitong mga nung naging born again na po ako, naiintindihan ko na siya. Pero nung nakita ko talaga God is able. Yung dalawang kapatid ko na I think affected din, mas lalo ko pa rin naiintindihan sila kung ba't Ayan, naglalag. Maraming kayo sa pamilya namin. Naiintindihan ko na ang bawat ate. Sabi ko na each one of us has some kind of brokenness. Na lahat tayo, in a way, nag-contribute sa pain ng isa't isa. Kasi nakatingin lang po tayo sa bawat sarili nating pain. Ngayon, intindihan na we should not look at our own pain. We should give our pain to the Lord. Ibigay yung pain namin. Wala na kaming pain dahil tinanggal na ni Lord yung mga pain namin kaming dalawa Yung mga kapatid ko po, hindi pa. So, iintindihin muna namin sila. Kami ang mag-extend ng love ni Jesus Christ sa kanila until such time na meron na silang love ni Jesus Christ.
Ganun po yung parang take away ko doon. Mhm. Galing. Okay. Mhm. So, ano ang, kasi sabi mo kanina nagkaroon ka na ng bagong perspective, ano? Bagong mga mata, bagong paningin para sa sitwasyon ni JV. Meron na bang in-impress sa'yo ang Panginoon na what you should do next? Ang one of the things, marami po, naku, napakadami. One of the things na talagang nag-resonate while I was sa camp is I'll be part of this regularly. Na isasama ko, gusto ko talagang maisama isa sa mga anak ko. Or lahat ng anak ko, dalawa po yung anak ko. Or pati asawa ko dun sa camp. Pero for sure, sabi ko, I might not need more confirmation. I think that my experience there was more than enough as a confirmation from the Lord na part na talaga ako ng pamilya na to, ng God is able. Wow. Anong Yeah. pakiramdam mo pag ganyan ang naririnig mo, Peggy? Being an Ako, original. syempre, syempre, alam mo yun, kasi syempre nga, di po ba, Ate Raquel, nung panahon na nag-uumpisa pa lang, sabi ko nga noon, nasa isang sulok lang tayo. Lagi, Kubo, sabi mo. tapos the first camp was Kubo. Tapos talagang nag-ano sa akin na yung itong camp na huli na 250 or 240 plus tayo. Parang sabi ko nga grabe si God on how faithful He is na kung paano niya in-increase. Kasi 'di ba yung ngayon we have many volunteers na talagang matatawag mo, like for example you Ate Raquel and family, tas si Toy na kapag kakailangan ng music, andyan si Toy na yung to do it. Nakakatuwa kasi nung araw wala. So ngayon tsaka noon wala kaming kasamang na yung autism, tsaka medyo hindi pa namin masyadong naintindihan din nung araw. But if you are cold, yung puso mo kasi eh. Pero siguro through the years in 12 years, andun din tayo na tayo rin binabago ni God, 'di ba? On how we deal with it. Masaya po talaga. Sobrang ang saya. Sobrang ang saya. At saka Oo. hindi ko nga alam kung anong proper word kasi hindi lang siya saya eh. Talagang, ano ba Tagalog po ng joy? Kasi parang yung saya, iba yun. Ano po Kagalakan. yung joy? Kagalakan. Oo, yun. I Kasi think deeper so. hindi siya saya lang eh. God-given talaga. Yung Oo, saya. oo. Mas malalim siya talaga. Hindi siya happiness. It's real joy. Oo. Ang galing, ano. Pero si JV is how old now? 38 na po siya. Pero sa ewan ko, hindi ako fresh. Pero ko alam, peg ang level of maturity. Level of maturity? 28 ba ang level of Well, syempre hindi naman ako yung hindi naman ako yung hindi ako kumbaga parang professional to say it. Pero at least, 'di ba, yung the way he carries himself, the way he understands, and the way also na pag pinagsabihan mo, he follows, 'di ba? Ang importante kasi is hindi naman yan yung kailangan mag-mature yung tao. Ang kailangan lang naman you meet at a certain point lagi, 'di ba, na kumbaga parang you give. Importante nakakaintindi, Tita Peggy. Yun, importante nakakaintindi, 'di ba? Tsaka yung parang sa background sumasali. Nagkakaintindihan kayo na pag sinabi mo sa kanya, alam niya yung gagawin, at ikaw din naman, siya din naman, if he wants to communicate, andiyan ka rin para makinig, di po ba? Kasi hindi naman yan yung kailangan mature pa to. Kasi ako nga, for example, tayo nga, Ate Raquel, I'm sure na habang nandyan sila, parang it makes our heart young. Yeah. Diba? Yun ang benefit. Oo. Kasi si Toy, pag nilalapitan si Toy, how are you, Tita Peggy, Maria Margarita Insular Lotto? Talaga kailangan buong pangalan ko, Toy. Alam mo yung, minsan, kahit na wala ka dun sa mood na tumawa ka, mapapaano kay parang, again? My whole name again? Diba? Oo, tsaka yung talagang, andun siya na, yung
imagine mo si Toy, makikita mo siya palakad-lakad, pero in the case of Toy, nagme-memorize siya ng Bible, verses. Si, Ah, si JV naman, Diretso ko dun. si JV kasi, Tara si, muna nung card. Dadaling ko na. Oh. si JV Okay, kasi, bye. ayan, di ba? O, pakita natin si JV. Bye-bye. Oo. Doon na magkita. Okay. Wow. Di ba? Bye, JV. Bye daw, sabi ni Ate Raquel. Oo. Di Bye. ba? Oh, di ba? Oh. Pero one of their traits, parang sweet talaga sila. I don't know, would you agree with me, Ate Raquel, yan? Kasi ako si Ezra, I sweet agree. Oh, yeah, I agree. Yeah, tapos si JV, di ba? Yung appreciation nila for people na Teka, pupunta doon. Yes, mga ganon. Okay, God bless. Oh, God bless you. So, pagka yung appreciation nila for someone na nakakaintindi sa kanila, Oo. talagang anong tawag dito? Beyond what you expect from normal, parang katulad natin. Parang tayo, okay, thank you lang. Sila hindi, parang they jump for joy sa mga tao. Nagmamahal sa straightforward. Pure na pure. Oo Parang nga, bata si talaga. Yes. 38 na si JV, ano na ang mga nakita niyong mga strength niya na you think makakatulong para, for him to live a life to the fullest? Very driven to work, to make money. Very driven. To make money, okay. Yeah. Any opportunity na makikita niya na pwede siyang makahanap ng trabaho, magtatanong siya. For example, kahapon, nandun po kami dun sa may swimming pool area. Nakikipag-usap na siya dun sa mga staff dun kasi yung radar niya for work nandun na. Parang aalamin na niya kung ano yung opening, may trabaho kaya dito. To sa Makiling po, nagtanong na siya, nakita niya yung mga waitress, yung mga Sabi niya, tita, yan, pwede ako dito magtrabaho. Yan, yung nagwa-waiter, pwede ko yung gawin, yung mga ganon. Lagi po siyang may heart to work. Masipag po. Sipag, Hindi ko makakalimutan si JV kasi sa camp, siya pa talaga nag-introduce ang sarili niya sa akin. Sabi niya, ako si JV. Ganun po, Raquel? Oo. Sabi niya sa akin, hi, ako si JV. Na-connect ko nga yung kung paano siya na-mention ni Peggy sa isa sa mga meetings namin. Sabi ko, ikaw ba yung sinasabi ni Peggy? Opo, ako po yun, ako po. Nakakatuwa, di ba? Talagang, tsaka ang pure po talaga. Wala siyang sinabi niya sa akin, yung mga taong mababait sa kanya, yung mga taong pwede niyang malapitan, tapos sinabi niya rin sa akin yung mga hindi pwede, na alam niyang hindi siya naiintindihan. Pero ang po, yun. Very, black and white po talaga. Wala siyang gray. Wala silang gray area, di po ba? Kung yes or yes, no or no. Straightforward talaga. Straightforward talaga. Hindi pwedeng, sige na, gusto mo na yung tao na yan kasi ganito yan. Ay, hindi. Kaya lang minsan nasusobrahan, Oo. Kaya parang ang balance. Pero may question ako kasi syempre 'di ba bago dumating sa point ng mga ganito yung naiintindihan na nakuha mo na yung ni JV, what were the struggles before? Para kasi alam naman natin meron yan para din sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin kasi parang baka sabihin na bakit napunta ka sa ganun agad? Bakit, 'di ba? What were you you struggled with your relationship with sa kanya at saka yung sa siblings, paano yung acceptance sa kanya during that time sa mga cousins? Nako, yun yung grabe ang struggle nun kasi ang dami talaga na yung immediate family na hindi siya naiintindihan. So, dahil hindi nila alam how to deal with him, parang isolated na lang siya. Ganun. Kaya parang sobrang naawa ako sa kanya. Which is, ako rin, I was guilty of that. Kasi I thought, mas madaling ganun. Which is, parang selfish, di ba?
Parang, kasi convenient pagka in-isolate mo na lang siya para wala na lang conflict Mm. Ganon. Kasi hindi mo alam kung Oo. paano mo i-include Kasi pagka Mm, in-include ko siya sa mga lakad namin, pag nandito ako, naisip ko, nako, magkakaroon ng away, magkakaroon ng ganito. So, Oo. lagi ko na lang siyang, pagka kami dalawa lang. Hindi ko na siya minimix Mm. sa mga cousins. Tapos Oo. nakita ko kahapon, kasi yesterday was the first time. Actually, sa camp yung the first time na talagang kasama ko siyang to mingle with others. Pwede pala. Pwede Mm. pala. Di ba? Kasi nga, Pwede. ang iniisip mo kagad, naku, nakakahiya, makakaistorbo ng ibang tao, yung ganon, ayaw mong ma-hassle, ikaw rin, ayaw mo rin makonsume. So, dahil feeling ko ako lang yung makakaintindi, hindi ko na siya imimix sa iba. Ako na lang. Di ba? Mm. Pero hindi pala. It's not Hindi. fair for them. Mm. Yeah. Share ko Kailangan lang yung share ko lang yung experience ko kay Toy nung maliit pa siya. Siyempre Opo. si Toy, sheltered ang buhay, nag-iisa, no? Laging nakasasakyan. Kaya lang, siyempre, pag nai-expose siya sa public, kasi siyempre kami ay nasa ministries, hindi naman all the time sa loob ng ministry. Sa ibang mga tao, minsan nakikita ko yung mga Opo. tingin na hindi maganda, no? Hindi naman nang lalait all the time, but tingin na, the unusual look. So naisip ko, kailangan i-expose si Toy. Alam mo, may mga pagkakataon na isinasakay ko talaga siya ng jeep. Opo. Talaga po? Okay. Oo, sinasakay ko sa jeep. Maliit pa siya noon para lang talagang makita ko yung mga reactions ng tao. And it was also an opportunity for me to educate. Kasi Ang halimbawa, galing. may tinitingnan siya ng iba. Sabi ko, ba't mo tinitingnan ng anak ko? Alam mo, iba kasi siya. Yung opportunity, yun, in a very nice way, a very polite way, Ang my galing, no? way of educating din yun. Oo. Tapos, siyempre, nakakatulong din yun kitoy na na-expose din siya sa iba-iba. So, hanggang sa nasanay na rin. Ganon. Ang galing, no? Talaga. Ano talaga, first, early acceptance, early Yes. intervention. Kasi kung Oo. hindi natin to, talagang, the family camp is such a great avenue. Hindi naman dahil, 'di ba? Pero I think kasi makikita mo doon yung iba-ibang klase ng pamilya that they go through different journeys of different disabilities na makikita natin na syempre, sa umpisa po talaga yun parang, lalo pag magugulong bata. Oo. Oo. Diba? Unlike yung, kung hindi magulo, na nakaupo lang sa isang tabi, masyadong praise yung mga ganun na, yung bait ng anak mo. Pero pag sobrang gulo, di po ba, medyo may nahihiya tayo kasi ano bang klaseng disiplina ang ginawa dyan sa Pero yun, yun nga po, di ba? Ang mahalaga talaga is tignan mo siya bilang tao, kasi na bilang bata, na ang bata magulo. And then, sa na lang kumbaga parang hindi na siya about the disability. Diba? I think maganda na yun talaga yung mangyari Kasi kunyari sa inyo, Yeng, sa family nyo I remember nabanggit mo sa akin na lagi si JV na iiwan. Di ba sabi ko nga buti na lang ang autistic. Meron siyang alone. Meron siyang Okay may lang. sarili siyang Okay mundo lang. na okay lang sa kanya yon. But then again, how sure are we? And tingin mo ba naging okay kay JV yun? Kasi na lagi siyang naiiwan tapos lahat ng mga cousins na sinasama mo pero siya naiiwan, left behind siya. Meron bang time na nasabi niya na parang ako nga nun laging naiiwan Kasi ngayon na ganyan, nakakausap na siya. Hindi niya ba naramdaman na naiiwan ako nung araw? At kayo ba as a family, hindi niyo ba naisip na ba't ba natin iniiwan si JB nung araw? Well, ako lang yung nakaisip nun. Actually, sa akin lang talaga after nung experience sa God Disabled, dun ako nag-start nag-reflect ng mga ginawa ko sa kanya. Kasi I have to own my own mistakes. Hindi ko pwedeng isisi, kasi yung tatay niyan kasi yung ganito niyan, yung ganito. 'Di ba? Magsimula sa akin kung ano yung mga mali ko as tita. So, ngayon ko na-realize, sabi ko, kung hindi ko pwedeng laging isisi sa iba, mag-start muna ako sa sarili ko, ano yung mga nagawa ko. Yun nga, like hindi ko siya ini-include.
Tapos, Mm. nung nagkukwentuhan na kami sa kotse, sabi ko dun sa mga bata, sabi ko, uy, naalala niyo yung ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos napansin ko, hindi siya makasali sa conversation kasi wala siya eh. Lagi siyang wala eh. Tapos napaano na lang ako, naisip ko na, naku, wala nga pala siya. Tapos sinabi ko na lang, JB, kasi nung ganito, ganyan, ganyan, wala ka kasi, di ba, busy ka sa pagtatrabaho. Ay, oo nga. Sabi niya, kasi lagi ako nag-work eh. Which is totoo naman. Pero, naisip ko, kung in-invite ko siya, kahit nagtatrabaho yan, syempre, dahil nandito ako. Katulad ngayon, may trabaho siya dapat this weekend. Sinabi niya kay Kuya Rolly na hindi siya magtatrabaho dahil nandito ako. Diba? So, parang inisip ko, sayang no, sayang yung mga lost times na ano. Pero sabi ko naman, this is the time. Binigay na ni Lord yung perfect time na mature na ako and ready na ako na include siya sa lahat. And I will make up for it. And God will make up for it. Sabi naman niya, di ba? He will fill all the gaps. Kaya alam ko, kahit na na-miss ko yung opportunity na yon, God will fill the gaps and will open more and more opportunities na makabawi ako sa Kanya. Tapos, yung mga tao rin sa family namin na pinapanood yung ginagawa ko, that would be, that would be a model na. I don't have to tell them na gawin nyo to. Makikita na nila yung ginagawa ko. Di po ba? Yeah. Oo. Maganda. Action speaks louder than words, di ba? So, kahit wala akong sabihin sa kanila, yung nakikita nilang ginagawa ko kay JB, gagayahin na nila ngayon. Magsisimula sa akin. Yun. Alright. Oo. Sabi mo, fill the gap, na-mention mo kanina. If you will fill the gap, kasi nagkaroon talaga ng gap, no? In practical terms, paano mo iniisip gawin yon? How will you fill the gap? Katulad po ng yan nga, ngayon, I make it a point na lahat ngayon ng, pag nandito ako sa Pilipinas, I'll make it a point na siya yung priority ko. Mas madami akong time sa kanya kaysa sa ibang cousins niya. Tapos, pag kasama yung mga cousin, pag in-invite ko yung mga cousin, included pa rin siya. Pero mas marami akong time na sa kanya na kaming dalawa lang. Kaya siguro po ngayon parang extra yung joy niya, tsaka yung extra yung love na nafe-feel niya sa akin. Kaya siguro sobrang extra sweet din siya. Kasi sinabi niya sabi niya, tita, no? Sabi niya ganun yung mga times na hindi ako nakakasama noon. Ngayon parang binabawi mo lahat. Sabi niya. May autism ba talaga siya? Kasi nakaka-express ng ganyan. Opo, so nagpunta kami sa psychiatrist yesterday. Tapos sabi nung psychiatrist is, nasa spectrum siya. Pero sabi niya, nasa autism disorder spectrum siya. Pero hindi daw niya ma-classify kung anong level kasi kailangan daw niya ng talagang extended na diagnosis, na assessment. Which is kailangan 2 sessions yon. Napakamahal po. Ganon. Bago ko siya mabigyan ng mga medication, which is ako, I don't, personally, I don't like medications because I don't like the side effects. So, sa akin, I know na pinagaling na siya ni God na okay na siya, hindi na niya kailangan ng medication. He just needs a lot of love and the Word of God. Alam ko yun. What are the medications for? Yung sabi nung nung psychiatrist, kailangan daw ng medication. Para saan? Hindi ko na in-entertain yun. Para daw magamot. Okay. Oo, kasi autism yan hindi naman kailangan ng gamot. Ang suggestion na lang namin, Emma, please go to a developmental doctor kasi sila talaga ang nag-a-assess ng ganyan. Developmental doctor. So, yun yung referral niya. Tapos nilagay niya doon na meron siyang autism pero hindi lang alam kung ano level. Ganun po yung referral. Baka hindi makatulong sa kanya yung gamot. Peggy? Oo, tsaka hindi naman siya yung tao na violent or hindi naman andun siya sa kasi 'di ba Ate Rax, iba-iba naman talaga ang kasi nga dahil nasa spectrum kasi so iba-iba talaga yan. Actually, yung pagiging nasa spectrum nila, hindi sila pare-pareho. It's really unique.
Yung Oo. gifts nila, unique talaga na kahit yung mga ugali nila, pero minsan Maraming maano ka. maraming Mm. overlapping behaviors. Mm. Kasi tsaka merong mga child with autism or adult with autism na tahimik sila. Meron Mm. naman na magulo sila, pero para sa akin po, as long na hindi naman sila yung talagang nakakaagrabyado, na hindi na kailangang patahimikin, hindi violente, hindi naman kailangan ng gamot. Mm. Nga po eh. Kasi the condition actually is hindi naman talaga siya gumagaling. 'Di ba? Like it's how you you teach pa rin kaya nga kailangan nila 'di ba OT kasi Oo. Yeah. yung quality ng life that they have to live, yun ang kailangan nilang matutunan. Yung mga manners, yung mga No po. yung Practical pansalita. things. Oh, yeah, Pati yung oo. diet, yung mga ganon. And I believe, if the parents are so involved, kaya ng magulang. Ay, opo. Oo. Ngayon pala nga, di Oo. ba? Sumusunod sa'yo, sumusunod sa akin. Saka Maayos naman. he can speak his mind. Yun ang maganda doon eh. Oo. Oo, medyo unusual dun sa ibang autism. Emma, Opo. babalik ka sa Australia, Paano Sa si Tuesday JB? po. Paano Actually, si JB? dadaan muna po ako sa Japan ng 2 days to meet my son. Tapos, balik na po ako Australia. Oo, so paano si JB? While you're away. Habang wala ako, lagi naman kami nagko-communicate. Andiyan naman si Tita Peggy niya. Okay. Andiyan si Kuya Rolly. May mga Sino friends na siya ngayon. May connection na siya. May network na siya sa God is Able. Oo. Sino kasama niya sa bahay? Ang mag-a-assist sa kanya? Actually, ano siya eh, medyo complicated ngayon yung situation kasi. So, ang kasama niya talaga is ibang mga pinsan, mga ibang tita na hindi naman talaga nag-aalaga sa kanya, kundi nagpo-provide lang ng shelter yung sa bahay. Ito yung tapos yung kami yung parang finances, tapos sinasabi lang namin dito si JB ganito. Parang nag-a-assist sila to manage his life. Yun. That's good. So, Parang paano ang relationship niya with so the very husband? limited po. Okay. Yun. Yeah. Tapos yung papa rin niya po, tsaka yung tawag dito, yung asawa, yun. So, ibang mga kamag-anak po. Ganyan. That's good. Oo, maganda lang. Kasi very, naman siya, independent eh. Okay, wow. So, how do you feel now? Naiiwanan mo ulit siya kasi meron ka ng ibang perspective about JV. Talagang, I'm so excited. I'm so excited kung ano yung plano ni God sa kanya. Kasi nandun na siya. Alam na niya yung pagiging anak ng Diyos. He knows that he is a child of God. He knows he's saved. He knows he is precious. Kaya yung confidence, nandun na. Yung pagmamahal, yung joy, nandun na po. Ginamot na siya. Wala na siyang brokenness. So I know na magta-thrive siya. Very quickly. Talagang magpa-progress talagang ng mabilis. Kasi ngayon, wala na siyang brokenness eh. Parang healed na po siya doon sa brokenness. Doon. That's good, Maganda lang na talagang nasa environment siya. Nasa right environment po. Nasa community ng God is Able na lahat po kapamilya niya. Na naiintindihan siya. Alright. It's really, really good. Kahit sa family, mas importante yung kasi mas madalas siyang nasa family. So, maganda talaga na mas kita niya doon at damay yung pagmamahal at pagtanggap ng mga relatives niya. Diba, Peggy? Totoo naman kasi talagang yun naman talaga yung golden for every family na maintindihan at ma-accept ng bawat pamilya kasi ito ay at first this is a journey with the family. 'Di ba? Nung bata na or kung sino man ang merong kondisyon na PWD, not just sa ng autism,
lahat. Kaya nga ang tawag is people affected by disability because the sibling, the nanay, the tatay, di po ba? So maganda na siguro, but I guess, some things are really yung si God na ang bahala kasi paano gagawin natin Oo. kung He ang will fill all the gaps, pamilya di kung ang ba? pamilya ay hindi handa, Ate Rachel. Ikaw, what do you think, Yeng, na sa pag-alis mo na gaano mo natitiyak mo ba na handa ang pamilya ng kanyang tatay para kay JB na ito silang dalawa ulit, yung sila at yung sa mga tito niya, gaano mo na naiisip o nalalagay sa puso mo na gaano kakakampante na si JB ay maiiwan mo na kagaya ng meron ka, kagaya nung pagtanggap mo sa kanya. Siguro hindi pa sila doon sa level ng pagtanggap ko, pero meron na silang meron na rin silang idea kung paano yung pagtanggap sa kanila. Tsaka ang maganda is inaccept na ni Kuya. Kasi noon hindi niya accepted na meron Yon. Kasi nga siya rin meron. O, di ba? Kaya parang siya rin nahihirapan kung paano mag-deal nung sa anak niya. So, ganun yung ko. Yun yung ko na hindi ko na masyado silang inaasahan. Basta ako yung main carer na ngayon, tsaka si mama ko, yung lola niya, na mahal din siya. Actually, mas parang si mama dahil nga siya yung lola, mas mas siguro pareho kami. Pero si mama kasi mas old school, tsaka hindi kasi talaga si mang how do I say? Basta iba yung level naman ng pagtanggap ni mama sa kanya. So parang, but at the end of the day, sabi ko nga, God will fill all the gaps. He is covered. So kung merong pagkukulang kami, may pagkukulang yung mga kasama niya, trust in the sovereign power of sa buhay. Na kahit po dyan, physically, he's fine. He's with the Lord. Andyan kayo. Andyan si Tita Peggy, andyan si Tita Mimay, andyan yung mga ibang friends namin, andyan yung sa disabled ministry, sila Kuya Rolly, yung mga taong involved dun sa na nakakaintindi ng PWD. Maraming dinala si God sa buhay ni JV na ngayon he's overflowing with that attention, with the attention na lost niya. Nire-restore talaga siya ni God. Kaya he's looking forward dun sa next na ko. Pinaplano na nga niya Wala akong ka-doubts na na hindi siya maging okay. Everything will be fine. Kasi I fully trust God And siya rin, he fully trust God. And yun ang pinaka-importante sa lahat. God is able. Talaga. Nakakatuwa, Peggy, na perspective naman ng isang auntie ang naririnig natin, Kasi usually parents, kapatid, ito ibang perspective din, auntie. Kaya napaka-enriching ng ating discussion ngayon. Kasi normally po, sa magulang nang gagaling, yung talagang pag-aaruga. Pero 'di ba, para to make it yung extend doon sa auntie or sa tito, iba ring perspective, Kasi yung pagmamahal, parang may extension. Yung love na nangyayari. And ang mga PWD naman again po, wala pong may kasalanan kung bakit andyan sila. Not even the parents kung bakit nandyan sila or the genes, kung ano man yung, di ba? Kasi maliwanag po na sinabi ng Diyos yan sa John 9:3, di ba? Neither nor his parents sin. Wala pong may kasalanan. Ito po ay
andyan, creation sila ng Diyos. They're part of the beautiful creation of our Lord Jesus Christ. Ang mahalaga lang ay ang puso natin, ang ating pagtanggap, paano natin sila mamahalin. At kung tutuusin, huwag nating isipin paano natin sila mamahalin kasi in the family of God, tandaan natin, minahal din tayo ng Diyos. Hindi po ba? So we will just have to extend it to them. Kasi hindi naman sila iba. Mm. Ako at Raquel, I don't think na merong iba eh. 'Di ba? Kasi nakakatuwa, actually nakakatuwa sila talaga, sobrang they give us joy, 'di ba? Sobra. Mm-mm. Sobra. Kaya hindi siya iba eh. Siguro lang kasi with kung tatanggalin lang talaga natin yung labeling that we pass on the disability, tao pa rin eh. 'Di ba? Tao, kapatid mo sa Panginoon. And sabi nga ng Diyos, 'di ba, that my power will be displayed in them. I think that power that God is saying is about love. Oh, No? definitely. Definitely. Kasi nga balik ka lang doon sa word, 'di ba? What is love? Ano ba yung love, 'di ba? Yun eh. Na dinidisplay nila yung love na yun. Mas nadidisplay nila yung love na yun kesa sa love na alam natin. Alam lang natin yung superficial definition ng love eh, but not the biblical love. Yung sa kanila, yun ang totoo. Patience, kindness, long-suffering, di ba? Not envious, di ba? Yun ang meaning ng love, talagang minamanifest nila eh. In many ways. Ikaw, Ate Raquel, ano ang take on mo sa interview na to? Since we were about to end, no? In a while, napakabilis ng oras. Oo nga. Sa akin, ang take ko, talagang na-remind lang ako na bawat isang person with autism ay iba. Hindi mo talaga pwedeng i-compare. Iba talaga. No. Kung titingnan ko si JV at si Toy, magkaiba sila. Magkaiba talaga. So dahil hindi naman sila pareho, so ang ibig sabihin, yung grace ng Panginoon, yung love and acceptance, kailangan ibigay natin sa bawat Opo. isa. Talaga yan. Totoo yan. Ang very striking sa akin yung sinabi kanina ni Emma, yung Yen, tawagin niyo lang po ako Yen. Yan, yung ownership ng neglect para kay JV, yung asking forgiveness, no? Dahil sa na-neglect si JV, sa akin that's something, and very important yun talaga na ma-realize ng members of the family na Yes. hihingi ng tawad, forgive me, I neglected you, yung ganon, forgive me for giving you much attention, the needed attention. So sa akin lang malakas kay ikaw, ano sa'yo ang Ako po, yung tama ka po din, at saka po yung sa akin, yung kasi kung hindi mo talaga pagbibigyan yung sarili mo na umunawa. Kasi normally po tayo, pag nandyan na yung sobrang magulo na, parang it's hard to deal with. Sometimes we really want to escape, di ba? Pero in the case of yung, kunyari, yung si Yen, yung realization sa kanya na it's about time. Kumbaga parang, pwede namang nagpunta ka sa camp, but after this, again, it's another thing din na hindi mo na-realize, di ba? Pero praise God, thank you Lord for making it happen to this family. That she was able to realize na ang dami ko palang pagkukulang. So I need to, 'di ba, na dati hindi ko siya ine-include. So ngayon, pag tinawag niya yung mga cousins, kasama na si JV. Parang yun lang yung malaking bagay that she realized na JV is part of the picture in the family. Hindi siya pwedeng maiwan. 'Di ba? Yun kasi parang pag nakita natin na medyo nahihirapan tayo sa isang PWD, ang tendency aalis tayo eh. Isolate. Or i-isolate. Oo, gusto nating magtrabaho sa ibang lugar. O kaya, di ba, hindi natin kakausapin. At lagi nating, ang approach din pati natin is, minsan parang, yung bata, ayaw natin siyang kausapin kasi hanggang gano'n na lang siya. Laging gano'n eh, may thinking na gano'n, hanggang ganyan na lang yan. But we no longer want to see, ano pa ba yung pwede kong gawin para sa kanya? Diba? Yes. Na kumbaga, ang nangyayari tuloy, parang tayo dapat bilang mga matatanda or bilang nakakaunawa na sinasabi nga, di ba, na kung nakikita mo yung sarili mo na ikaw ay kumpleto,
ikaw na mismo ang mag-reach out, 'di ba? Kasi well, especially in the family, 'di ba, pag nakita mong may kakulangan, dapat ikaw naman talaga yung mag-fill in the gap nun. Especially if we belong dun sa pananampalataya sa ating Oo. Panginoon. Now, the more that we understand now, the more that we need to reach out, no, Ate Raquel? Tsaka mas talagang, the word of God about yung what is love came alive sa akin. Talagang nag-jump na, kaya pala ganun yung description ng love, no? Ganun siya ganun siya tag dito, ka, kalaki yung description. Di ba, ang It daming doesn't keep record of wrongs. Oo, Diba? talagang, grabe yung description. Sabi ko, di pala natin talaga ginagawa. Hindi natin talaga naiintindihan what love means. Oo, yeah. then, Until. magko-close na tayo. Ano Opo. ang gusto mo sabihin sa mga kapareho mo, auntie or uncle, na Oo. meron may disability yung kanilang pamangkin? Okay. Actually, hindi lang pagiging auntie kundi pagiging just another person na expose, na may kasama or may nakikita, may nakikilala na person na neurodivergent na or with any disability, not just neurodivergent. Na pag nakakita tayo ng taong may disability ngayon sa akin, extend ko na yung real love, Wow. which is kindness, patience. Not about me. It's not about me, it's about that person na dati ayokong bigyan ng time kasi it's either nagmamadali ako, meron akong mahirap, masakit sa loob, hindi ko to area, yung ganon. Parang it's just so easy to, hindi ko yan area. May ibang taong pwedeng gumawa niyan. Ngayon hindi. In your own capacity, you can do something. Even just say hello, even just a smile, work wonders Kahit isang gesture lang. Di po ba? Kasi noon, pag nakakita ka, gusto mo, iwasan ko to kasi masyadong touchy, masyadong sensitive. Saka wala po talagang awareness. It's really awareness na ang dami kong hindi alam talaga. Noon po talaga nabuksan, yun nga po, talagang nabuksan yung mata ko. Sabi ko, oo nga, isa pala ako sa mga ganun. Yung pag may nakitang ganyan, iiwasan ko kasi parang hindi ko alam kung paano ko approach. Yeah. Baka makasakit, baka maganto. Pero hindi ko inalam. Dapat alamin ko, di ba? Para tuwing may nakikita ko, alam ko yung gagawin ko. Noon, it's such an easy way na wag maging involved. Laging ganun. Dati ganun ako kay JB Sabi ko, basta magbibigay lang ako, as a tita, magbibigay ako ng pasalubong, magbibigay ako ng gift. Akala ko hanggang doon tapos na ako. Or magbibigay ako ng financial support, that's enough. Ngayon, naisip ko, no, it's not just about giving financial support. Kasi it's so easy to tick the boxes na, ginawa ko yan. Hindi Dapat talaga, it's the heart. Yun nga, again, love. Balik tayo sa love. Ayan, okay. Naku, isa na namang napaka-enriching and inspiring discussion dito sa God is Able program. Peggy? Magpapasalamat na tayo. Ayan. Opo, Raquel. Sobrang, napakabilis ng oras na kahit gusto pa natin to extend, pero di ba, meron tayong next na program sa sa FEBC na naghihintay para sa mga Ayun, natapos na ang isang oras. Maraming salamat mga kaagapay sa pakikinig at ito po ang programang God is Able, Serbisyong PWD at ako po si Peggy Lotong.
At ako naman po si Raquel Camulandong sa pangalan ng ating interpreter sina Ana and Yvette. Dahil dito sa God Disable naniniwala tayo ng ganito, from Disability to possibility. possibility. Thank you, Lord. Bye-bye to everyone. God bless. Thank you, Yen. Ana, Yvette, bye.